Hey! Magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Kamusta po kayong lahat? Okay, ngayon may mainit na issue tayo. Si Marcoleta daw bumaliktad na. Naku po. Para kasing lumalabas na parang sinasabi niya na hindi daw siya Duterte Black. Ano ba yung issue na to? Nako. Syempre ang mga supporter ng mga Duterte talagang maiinis pag medyo, alam mo yun? Kasi hindi naman natin mapapagkaila na talagang dinala siya ng alam niyo, dinala siya ng mga Duterte o especially dun sa mga PDP o Duterte Black. Kaya siya, alam mo yun, hindi naman dahil dun lang siya nanalo, pero pagiging Duterte o malapit ka sa mga Duterte, alam mo medyo malakas ka talaga kasi ang mga Duterte malakas, 'di ba? So parang ang kinikinita ng mga tao dito, parang alam mo yun, nanggamit lang ba si Senator Marcoleta para siya manalo? At syempre maraming naiinis dun sa sinabi niya na patungkol nga dyan na hindi naman siya Duterte Black. Kasi syempre, hindi naman natin mapapagkaila talaga na lagi siyang kasama dun sa mga, alam mo yon, sa event ng KOJC, event ng PDP. Oh. Kasi nagpunta siya dun sa zona ni Pangulong Bongbong Marcos at alam niyo yung kamayan nila, yung tapikan nila, alam mo yon. Pero ito papaliwanag niya dito sa video na ito. Kung ano yung ibig sabihin niya na bakit siya pumunta doon at bakit sila nagtapikan. Pero alam niyo mga kababayan, sige, para lang lawakan natin yung ating pag-iisip patungkol dito, alam mo yun, kung sa simple o yung, alam mo yun, yung sa emosyonal, mababadrip ka talaga. Pag sinabi niya, after kang sumama sa mga Duterte, talaga nga namang bigla kang babaliktad. Parang ganun yung lumalabas biglang hindi ka na Duterte Black. Alam nyo, hindi naman siguro ganun yung ibig niyang sabihin, pero ganun yung nasabi niya. Kasi hindi nga daw siya PDP. Adopted siya ng PDP. Okay? Pero sa mga naiinis dyan, mga kababayan, relax lang muna tayo. Kasi doon tayo sa babases, doon sa mga gagawin niya. Doon sa mga, lalo na ngayon, nandito siya ngayon siyang Blue Ribbon Committee. So siya ang hawak dyan. At babantayan natin yung mga bagay na pinangako niya. Especially doon sa kay George Garcia, yung merong account daw na sa ibang bansa. Siya ang nagsabi niyan. At doon sa papababa ng presyo ng kuryente o yung bill natin sa kuryente, babantayan natin yan. Siyempre, pag tama, papalakpakan. Pero pag mali, babanatan. Alam ko, yung iba dyan medyo nababadtrip, pero relax muna tayo. Mamaya na tayo mabadtrip. Okay? Okay po ba yun? Relax muna tayo ngayon. Relax muna tayo. Doon na tayo sa huli mababadtrip. Kasi kaya panoorin natin to para magkaintindihan tayong lahat. Ito yung guesting niya. Alam ko sa Net25, hindi ko alam kung araw-araw na to si Senator Marcoleta dyan o every Tuesday lang. Hindi ko matandaan Kasi nag-e-edit tayo dyan sa yung programa na yan, pero dun lang tayo kay Sir Benny. Wala, kaso hindi na siya nabawasan na yung trabaho natin. Sir Benny Antiporda, kamusta ka na po? Miss na kita, sir. Kamusta, Sir Benny? Ano yan? Isa rin sa pinakamatalinong kausap yan. Grabe. Alam mo yun? Yung mga pag nakita mo talaga at namit mo ng personal, ang lalawak mag-isip Kaya magtataka ka dito sa presidente natin. Magaling mag-English, oo. Pero yung typical na diskarte, yung diskarting masasabi natin na diskarting Pinoy, wala talaga.
Ay, sabagay kasi lumaki nga naman yan sa ano eh. Sa Hawaii. Sige, panoorin natin to mga pare Relax muna tayo. Relax. Pwede po ba? Inhale. Exhale. Relax muna tayo Relax. Pwede po ba yon? Mamaya na tayo mag-init ang ulo. Sige, panoorin natin to. Kasi doon sa tagpo nang matapos magsalita ang Pangulong Bongbong Marcos, aba naman paglabas ng pinto ng plenaryo, kayo po ang nabungaran. Nako. Ang sabi pa naman doon sa mga balita at yung kasama niyo po sa senador, yun daw pong Duterte Black, kasama daw po kayo doon, ay hindi pupunta doon sa SONA ng Pangulo. Pero ano daw ba nangyari? Ba't nandun kayo? Mukhang ang Pangulong Bongbong pa po ay yumakap ata sa inyo at mukhang nag-abrisyete pa sa inyo, Sen. So, automatic na yan yung Duterte Black, hindi talaga yan pupunta sa SONA. Actually, pumunta nga dyan si Pulong Pero natural naman yan, natural. Pero pumunta si Pulong at syempre, hindi natiis yung SONA ni Marcos na puro kasinungalingan na naman, talagang aalis siya. Pero ang sinasabi daw, yung Duterte Black daw mismo, yung Duterte, hindi daw talaga aattend dyan sa SONA. Pero nakita daw doon si Marcoleta. Bakit daw nga siya nandun? Sige, tuloy. Ano ba talaga nangyari? Sino ba yung nagsabi na ang Duterte Black ay hindi pupunta? Wala akong alam doon. Ang sabi ni Senadora Amy, nagsalita. Okay, yung Duterte Black. Sino bang nagsabi? Wala daw siyang alam, okay? Iba pang mga miyembro po ng Duterte Black. Una, Sen, kayo ba kinukonsidera nyo yung sarili na miyembro kayo ng Duterte Black? Hindi ako PDP laban Ayun, alam nyo naman na nung nangampanya ako, maski na nung 2022, adapted lang ako. Yun, opo. Kaya hindi ko alam kung bakit nila sinasabing Duterte Black ako. So hindi niya, hindi niya dinirekta na hindi ako Duterte Black. Pero sinagot niya na hindi naman ako PDP, adapted lang ako. Tapos pagdating dun sa huli, binanggit niya na hindi ko nga alam sa mga nagsasabi ko Duterte Black ako. Ulitin natin. Adapted lang ako. Yun, opo. Kaya hindi ko alam kung bakit nila sinasabing Duterte Black ako. Opo. Napagkakamalang kasi tayo na Duterte Black. Kasi nga nilalaban naman natin ang makarapatan kahit sino. Duterte Black. So sinasabi niya na hindi napapagkamalan tayong Duterte Black dahil alam mo yun, pinaglalaban naman natin yung mga karapatan. Okay, sige. Ito mga kababayan, alam ko nasasaktan tayo. Alam ko mabad trip tayo. Bad trip talaga yan. Anak ng putya. Isipin mo pagkatapos mong sumama sa mga Duterte tapos sasabihin mo hindi ka Duterte Black? Ano to? Gamitan na lang to? Relax lang muna, relax lang. Kasi ganito yan. Alam mo yon, hindi napapagkamalan daw siyang Duterte Black kasi more on, alam mo yon, yung paniniwala ng mga Duterte o yung Duterte Black, tama. So karapatan, yung gusto niya yung ipaglalaban yung karapatan. So ang nangyayari kasi dito, more on, alam mo yon, hindi grupo-grupo, mga personal. Personal ni Marcoleta na parehas kami ng paniniwala ng Duterte. So ipaglalaban natin yung karapatan. Kahit na sinasabi niya, hindi naman direkta, pero hindi daw siya Duterte Black. Alam ko, bad trip talaga. Alam ko, relax lang muna mga kababayan. Okay, relax lang muna. Bad trip yan. Well, eto na lang, pangpalubag loob. Dahil sa paniniwala ng mga Duterte na tama, talagang ganun din yung paniniwala niya. Okay? Okay po ba? Nagagets nyo? Dahil tama yung pinaglalaban ng Duterte, ganun din si Marcoleta. Tama rin yung pinaglalaban niya. Well, pareho sila ng pinaglalaban, kaya Duterte o kasama siya dun sa parang pare-pareho sila ng paniniwala. O parang napapagkamalan nga daw siyang Duterte Black dahil pare-pareho sila ng paniniwala, which is tama. Okay?
So, ang pangit lang kasi dito, mga kababayan, mga pare. Alam mo 'yon, kasama ka lagi doon sa hindi wala naman. Okay naman tayo kay Senator Marcoleta pagdating sa ano niya, sa dating sa tapang, sa talino, sa alam mo 'yon, sa paglaban sa bayan, pagtulong sa mga Pilipino, okay tayo diyan, walang problema. Pero ang nagiging problema lang kaya medyo bad trip tayo o especially kayo. Hindi, actually medyo bad trip din pero hindi ko naman iniisip na gano'n. Okay, sige, bad trip tayo kasi syempre sumama siya dun sa mga Duterte. 'Di ba? Kasama siya dun sa mga Duterte block na tinatawag natin na naniniwala sa pagbabago. So, sumama siya doon. Pero pagdating dito, medyo, alam mo yon, medyo parang parang bumabaliktad ka na, sir, o parang bumabalimbing ka na, maaga pa lang. Hindi naman ganun. Well, yun lang ang nakakainis talaga. Yung pagsasabi niya na napapagkamalang kasi tayong Duterte block kasi panayon tayo ng paniniwala. Medyo parang, hindi naman ako Duterte block, parang ganun yung sinasabi niya. Alam mo kasi, Senator Marcoleta, hindi naman mapapagkaila, with all due respect talaga, na hindi naman mapapagkaila na kung medyo wala ka dun sa Duterte block, medyo may hirapan ka ring manalo. Alam naman natin yan. Pero dahil sa galing at talino mo, medyo, alam mo yon, nahahata ka nun plus Duterte block pa. Sumali ka dun sa mga Duterte o hindi nga ang sabi mo nga hindi ka Duterte block pero sumama ka sa kanila. Okay? Dahil doon nahatak ka ng nahatak at alam mo yon, pasok ka talaga sa top 10. Wala, ewan ko. Pero may paliwanag naman siya patungkol diyan. Oy, wag munang mainis. Alam nyo, okay, sige, hindi natin titignan yung sinabi ni Marcoleta for now, ha? Okay, hayaan muna natin siya dyan. Maghang lang muna tayo tapos tingnan natin kung meron siyang gagawin o yung mga pinangako niya talagang tutuparin niya, especially sa kuryente kasi apektado talaga tayo dyan. Tapos yun nga, yung dayaan o yung anomalya dito sa nakaraang 2025 midterm election, bubusisiin niya daw yan dahil nandyan siya sa Blue Ribbon. Ayan ang aabangan natin. Kasi kung hindi niya gagawin yan, ay babanatan talaga natin yan. Kasi sinabi niya kahit sino pa yan, di ba? Kaya nga natin siya, isa pa, especially bukod sa dahil sumama siya sa mga Duterte, kaya natin siya binoto dahil medyo, alam mo yun, meron siyang tapang na harapin yung mga dapat harapin. Alam mo yung parang Miriam Defensor, yung datingan nito ni Senator Marcoleta. Parang ganun ang nakita natin sa kanya. Kaya natin siya binoto kasi kailangan natin ng siga sa Senate. Yung mga ganyan na kayang sagutin yung mga dapat sagutin. At barahin yung mga dapat barahin. Yan yung mga nakita natin sa kanya. Well, kung hindi natin makikita yan sa loob ng mga susunod na taon, talaga namang hindi natin aanuhin yan, titigilan yan. Oo. Diba kaya nga ang banateros, pag tama palakpakan, pag mali banatan. Ganun lang naman Kung tama yung gagawin ni Senator Marcoleta, edi palakpakan natin yan. Aside dun sa sinabi niya na doon sa hindi nga daw siya Duterte block. So, papalakpakan natin yun, yung mga nagawa niyang tama. Pero pag wala siyang ginawa, ay naku naman. Alam ko na, mangyayari dyan. So, ito yung video na yung parang may yakapan, may tropa. Nagkataon lang na ang karapatan naman ng mga Duterte, kailangan din nating ibigay yung due process para sa kanila. Okay. Napagkakamalan tayo na meron tayong kinikilingan. Hindi. Mapapansin mo sa lahat ng galaw natin, sa lahat ng action natin, palaging yung batas ang gusto nating ipaira. Yun naman ang maganda dito kay Senator Marcoleta. Wala siyang
wala siyang tinitignan na, alam mo yon, kahit anong kulay mo, kahit saan ka pa, kahit sino ka pa, basta yung tama at yung batas ang masusunod, ayun dapat. Hindi yung kagaya ng nangyayari gaya niya, Pangulong Duterte. Alam ko against din to sa impeachment ni BP Sara kasi nga mali yung ginagawa. So, ayun yung mga bagay na dahil nga si Marcoleta dun lang sa may patas, sa patas, at ang mga Duterte ay patas, kaya nandun siya. Alam mo yun, napapasama siya dun. At sinasabi niya nga, napapagkamalan siyang Duterte dahil pareho yung pinaglalaban namin na tama. Pagdating sa batas, dapat sundin ang batas. So, yun. Kung ano yung due process of law. Palaging gano'n siguro dahil sa pagiging abogado ko, yung nakikita ko, yung kahit sino, kalaban mo siya o hindi, ibigay mo yung para sa kanya na nakatalagang karapatan sa ilalim ng mga batas natin. So, maganda naman yung sagot niya. Tama naman. Wala naman problema. Kung ano yung tama, kung ano yung karapatan, kung ano yung nasa batas, yun yung ibigay mo. Diba? Yun naman ang maganda dito kay Senator Marcoleta, kaya palakpakan natin dito. Wala siyang tinitignan kung kalaban o kakampi niya, basta kung ano yung tama, yun dapat ang gagawin. Okay? Gets nyo? Relax lang muna kasi. Ngayon, wala namang hindi natin pinagtatanggol to si Marcoleta. Hindi natin to yung parang okay lang na sabihin niya hindi siya Duterte Black. Kung sa kanya yun, kung hindi siya Duterte Black, bahala siya sa buhay niya. Wala tayong pakialam. Ha? Wala tayong pakialam yun. Nasa sa kanya na yun Mag-move on tayo. Hayaan nyo siya sa buhay niya. Ang mahalaga, gagawin niya yung trabaho niya at yung tama. Okay? Tapan na. Huwag tayong pupunta. Bakit naman hindi tayo pupunta? Katungkulan namin yon. Ang totoo niyan, bago kami ma-organize, nakapagboto na kami ng umaga, bago kami naghiwa-hiwalay, itutuloy natin ang ating alas 4, pero doon na tayo pumunta sa Batasan Complex sapagkat para ganapin natin ang ating constitutional duty na inihalal na senador ng ating mga mamamayan, pakinggan natin ang ating Pangulo. Katungkulan namin, constitutional yun Yun ang dapat na maintindihan ng ating mga kababayan. Wag po kayo makikinig kung kani-kanino na gumagawa po ng usap-usap. Yan. Huwag kasi daw kayo makikinig dun sa mga issue-issue. Malay mo, pinaglalabas lang o pinagmumukha lang tong si Senator Marcoleta na pagkatapos mong gamitin yung mga Duterte, sa Marcos ka pala. Ganon kasi ang nangyayari ngayon Parang pinagmumukha nilang, okay, nung nanalo na si Marcoleta, alam mo yung maraming galit dito. Maraming, isa to sa mga, alam mo to, kaya nga siya, ano ba tawag dito? Kaya nga siya nanalo dahil gusto natin siyang pumasok dun sa Blue Ribbon Committee para maimbestigahan yung mga dapat imbestigahan. Ngayon, siya na ang chairman ng Blue Ribbon. Well, ang gagawin kasi nila ngayon, sisirain nila ng sisirain to. Kasi para, alam mo yun, dahil maraming galit sa kanya, sisirain to. Na, okay, pagkatapos mo palang pakinabangan yung mga Duterte, actually, baka ang naglalabas din ng mga bagay na yan, yung mga dilawan Dilawan, mga pulahan. Para masira siya. Diba? Ganun lang kasimple yun. Kaya pala pumunta ka sa mga Duterte kasi malakas ang mga Duterte at alam mo yun, pagkatapos mong manalo, hindi ka na Duterte Black. Diba? Alam mo yung mga nagpapakalat ng chismis na yan, tigil-tigilan nyo na yan. Huwag kayo magpapaniwala sa walang mangyayari, okay? Nakaka-excite. Alam mo yon, nakaka-excite, nakaka-tense, nakakakaba yung mga chismis. Parang medyo, kulang na lang popcorn Kasi merong mga ibang vlogger dyan na chismis lang ang kinabubuhay. Anak ng tinapa. Putay na. Yung mga importanteng issue, alam mo yon, gagawa nila ng chismis para, syempre, for the views. Alam naman natin yan. Ilang beses especially nandyan sa ilang beses nang nagmukhang tangayang kay Banat Bay dahil inaano si Banat Bay niyan, pinagmumukhang, alam mo yon,
Sinasabi pa niyan dati. Ang mga hunguso ng Mocha Girls nagmamantika dahil sa pagpapakain ng sa pagpapakain ng PC. Saan ba sila doon? PCO yata sila doon eh. Nila Boss Bay pa dati. Kung budget daw ng opisina nila Madam Mocha, yun daw ang pinapakain sa Mocha Girls. Gago, puto. Baka mas mayaman pa nga sa'yo yung mga yan. Doon pa lang basag na siya eh. Tapos sinasabi niya na tapos may narinig-rinig pa tayong balita na alam niyo yung lechon? Pucha, hindi naman daw, sabi lang to hindi naman daw siya bumili ng lechon at nilait pa daw yung lechon. Tapos siya pa yung nag-take out pa daw ang animal. Ayun lang po yan, sasabi-sabi. So, wag niyong paniwalaan kung ayaw nyo, pero sinabi lang sa akin at ang mismong nagsabi ay secret. Alam nyo na yun. Ang mismong nagsabi niyan, yung mismong nakakita doon. Ay, ewan ko. Hindi paniwalaan yung na yan, babae na yan. So eto na yun. Yung mga chismis, balik tayo dito sa issue. Yung mga chismis daw, yung mga sabi-sabi, wag nyong masyadong paniwalaan yan dahil baka mamaya, eto na yan, sinisira na yan si Senator Marcoleta. Lalo pong namamali yung iba. Okay. So tama pala yung paliwanag natin noong isang araw, Nelson. Na kasi sabi nga, Duterte Black. Sabi ko, hanggang ngayon po, hindi ko naman kinukonsidera kayo bilang Duterte Black. Bagamat adapted kayo ng PDP laban. Kahit siguro palagay mong Duterte Black ako, Opo. pupunta pa rin ako kasi nagsuspindi lang kami ng aming sesyon eh. Pagkatapos naming bumoto ng speaker, ng presidente ng Senado, Opo. ang usapan, magre-resume ang ating session at 4 o'clock this afternoon. But we will converge in Batasang Pambansa in time to hear. Okay. Malinaw. Kahit na sabihin nating Duterte Black siya, ayun, pupunta pa rin siya doon sa Batasan. Pakikinig pa rin siya sa SONA. So ito yung ito yung kasi si Senator Marcoleta, ito yung alam mo yun, dinumero pagdating sa mga batas. Kumbaga dapat kung ano yung batas, kung ano yung dapat sundin, yun din siya. Well, siguro dahil nga sinabi niya dito sa huli, kaibigan niya naman si Bongbong Marcos, wala namang problema doon. Pero syempre yung ibang mga senador natin, especially doon si Senator Bongo, Senator Bato, hindi talaga pupunta yan. Kasi hindi naman, alam ka naman makipagplastikan pa yan dyan. Bad trip na nga sila kay Marcos eh. Pero ito na, sinasabi ni Senator Marcoleta na wala namang problema. Kahit naman Duterte Black ako, pupunta pa rin ako dyan. Kasi kaibigan ko naman yan si Bongbong Marcos. Sasabihin niya yan mamaya sa video. The message of the President. Okay? Kasi nakalagay sa Constitution nun dyan. Katungkulan ng bawat senador na pumunta doon. Ngayon, kung ang mga kasama ko, halimbawa, ay hindi pumunta, sila po ang may kagustuhan nun. At sila po yung makapagpapaliwanag kung bakit hindi sila nakarating yung araw na yun. Ngayon, tungkol naman doon sa binati ako ng Pangulo at nagbatian kami, palagay ko naman isang bagay na hindi dapat ipagtaka ng kahit sino man. Opo. Senador naman ako, Pangulo naman siya, at kaibigan ko naman siya. Alam mo, hindi naman kami magkamayan man lang, Nelson. Lalo sigurong pagtatakan, nag-isinaban yung dalawa. Ayun ang mas malaking issue. Di ba mamaya lalo? Yun. Naalala niyo yun kay Pangulong Duterte. Dati si De Lima, di ba? Kaaway niya yan si De Lima. Pero, nagbatian pa rin sila. Nagpansinan pa rin sila ni De Lima. Inaano niya pa nga. Mga ganun-ganun pa nga si Pangulong Duterte nun, di ba? So, wala problema yan. Kung magkakilala kayo, magbatian kayo, professional eh. Parehas naman silang mga edukado eh. Sabi niya pa nga, magkaibigan kami,
magkakilala naman kami. Wala namang problema. Senador ako, presidente siya. Pwede naman kami magbatian. Wala namang problema doon, di ba? Kasi ang mga ugali naman ng mga senador, alam niyo yun, dapat tignan din natin kahit anong kulay naman, kahit si Kiko, kahit si Bam Aquino yan. Tignan natin yung mga gagawin nila. Yung mga, alam mo yun, yung mga gusto nilang ipatupad o yung mga plano nila na pinapangako nila, tignan natin kung gagawin talaga nila yun. Ha? Yung ibang senador, wag lang si Risa, ha? Kasi tignan nyo, si Gatchalian, di ba? Bumoto siya doon sa ayaw na ibalik. Ano ba yun? Basta pagdating doon sa may impeachment, di ba si Gatchalian ang bumoto siya kasama nila Risa Ontiveros. Pero anong sinabi niya ngayon dito sa panibagong interview sa kanya na kung ano yung desisyon ng Supreme Court patungkol yan sa impeachment, gagalangin natin yan. Di ba? Hindi siya pumabor dun sa, alam mo yon, ilan ba yun? 13? 16? Yung 16 na bumoto, 5 silang hindi pumabor, pero pagdating dito sa desisyon ng Supreme Court, gagalangin niya. Ganon eh. Kahit hindi mo kasundo, kung hindi mo okay sa'yo, sa ngayon yung senador, tignan mo yung mga gagawin niya sa mga susunod. Kung tama ba yun. O, kita nyo, si ano, di ba, si Tolentino, di ba, balimbing yan. Senator Tolentino. Pero pag sabi niya doon sa impeachment na sinasabi nga na itutuloy daw sa 28th Congress, sabi niya, hindi po pwede. Kasi nasa Constitution, wala sa Constitution na pwedeng tumawid ang impeachment o yung mga pending matters ng 90th Congress sa 20th Congress. Hindi po pwede yun. Walang ganon. At pag sinabing walang ganon, hindi po pwede. So, di ba? Kahit ayaw natin si Senator Tolentino sa pagiging balimbing, pero pag yung sinabi niya tama, walang problema. Okay, yung papaboran natin yun. Ganon sana. Pero itong si Risa Ontiveros, wala na to. Putya, anti-Duterte na to hanggang mamatay. Oo. So, ganon din dito kay Marcoleta. Walang problema sa akin yung presidente. Presidente, kaibigan ko naman yan. Wala namang problema kung magbatian kami. Mas may issue pa kung hindi kami magpapansinan. Okay? O, sige, yan. Medyo ano lang sila dito eh. Alam mo yung parang close na. Oy, i-issuehan ko na. Pero parang si Marcos Jr. yung na-excite nung nakita niya si Marcoleta. Uy, buti nandito ka, sir. Kahit nga si Martin Romualdez di ba? Binubuli-buli yan si alam mo to? Si Marcoleta di ba? Binubuli yan dati diyan sa kamera, pero tignan mo naman, kinamayan niya pa rin. Oo. Ganun daw po yung tagpo na yan. Ano daw binulong sa inyo? Kasi pag bulong, sabay palo sa inyo. Parang sabi ni Kanor Bing ipakita mo nga direct. Hindi ko pa nakita. Ipakita mo direct mula sa simula. Yung, yan. Hindi, yung mula kanina. Ayan. Yan may binulong sa inyo, Sen bulong na Yun lang. Bulong nga Wag yun na alamin, bulong nga Alam mo, pagka bulong, oo nga pala, no? hindi pinaririnig sa iba yun. Kaya nga, kasi kung... Ewan ko sa'yo. Tama naman. Ano parang... bulong nga ba't nyo alamin? Hindi naman niya binulong, di sana na... Binulong maraming salamat sa pagpunta mo. Buti nandito ka. Halimbawa naman, kung pasigaw yun, hindi nyo na ako tatanungin dahil narinig nyo lahat sigurado yun. Yung speaker naman po, yun sabi nyo, may sinabi rin sa inyo nakita mo naman yan. Siyempre magkakilala naman kami ni speaker, di ba? Oo naman. Diba tinanong kung paano ka ba nanalo? Hindi ba sinabing, ayaw ka paniwalaan ng broadcaster na nananalo ka, parang ganun. Bakit naman yung... Yung iba?
Bali, nagyakapan din naman kami ni SB. Ba't hindi nyo man lang itanong, ano ba binulong sa'yo? Ano pinulong Kasi sa'yo? may naunang tagpo dyan, Sen, na mayroong mga senador din na parang ayaw pansinin ng Pangulo eh. Eh bakit daw nung nauna kayo nakita nag-abrisyete pa sa inyo? Eh kasi, alam mo yun na eto lang tingin ko lang, nagulat kasi yung yung presidente na 'di ba sinasabi, mahiya naman kayo, gumaganon, 'di ba? Mga Porta Boys yan. Eh malamang may alam yan si Marcoleta patungkol diyan sa mga ginagawa sa kamera kasi nandiyan siya dati eh. So parang nagulat siya na, putya, nagsalita ako ng ganun, nandito pala to. Itong maraming alam sa kamera. Oh. So parang ganun lang yung, alam mo yun, parang napahiya ako, tropa ko na to. Parang ganun. Nandito ka pala, tol. Parang gano'n, alam mo yun? Nagsalita ka na nagsalita patungkol dun sa tao, tapos nakita mo nandyan siya. Eh, ganun lang, style lang, lang to, for example lang naman, na salita ka ng salita patungkol dun sa tao, tapos nakita mo nandyan. Ay, putya, nandyan ka pala, tol. Siyakap. Na parang gano'n naman, parang gano'n yung... Kasi sinabi ni Marcos, mahiya naman kayo sa mga umaano dyan. Eh, alam ni Marcoleta yan. Alam niya yan. Posible hindi niya alam yung mga style ng mga kabaro niya dyan sa camera. Pucha. Oh, nakita niya nandun si Marcoleta. Ay, nandiyan ka pala. At si speaker, yumakap. So, yun lang naman yan. Wala nang problema dyan. Eh, magkaibigan nga kami. Baka hindi niya kaibigan yan. Ba't nyo? Problema ko ba yun? Yun nga, no? Yun ang pagkakanag, ha? Naintindihan nyo na. Huwag nyo nang... Bakit ba kung binanatan mo yung kaibigan mo, hindi mo na kaibigan? Kasi ako, ugali ko yun. Kahit kaibigan, pag may mali ka, sasabihin ko. Yan ang tunay na kaibigan. Palagi ko sinasabi sa inyo yun, di ba? Maski magkakilala ko. Pag nakita ko na maring may gusto ko sabihin sa kanya, sa halimbawa, sa katatama ng mga pangyayari. Bahala siya sa buhay niya kung hindi niya ako pakinggan. At least nasabi ko sapagkat kaibigan ko siya. Sa nangyayari, lalong-lalo na sa nangyayari sa bansa halimbawa. Meron ako sasabihin. Masama ba yun kung sasabihin ko yung totoo? Tama. Kung halimbawa, magdamdam sila ron. Aba, hindi sila tunay na kaibigan. Di ba? Yun. So... technically, hindi siya bumaliktad. So, wala lang talaga siyang kinikilingan. Well, adapted siya ng PDP laban. So, automatic sasama siya sa PDP laban. Walang problema doon. Okay, sige. Pero hindi naman sinasabi na dahil umatin siya doon sa zona at nagtapikan sila ni Marcos at nagbulungan, kampi na siya kay Marcos. Ang point ni Senator Marcoleta dito na alam mo yon, kaibigan ko naman siya. Presidente siya, senador ako. Wala namang problema doon. Pero pag nakita ko na may maling ginagawa yung kaibigan ko, which is yung presidente, o kung sino man, magsasabihan ko siya para sa ikatatama niya. Diba? Ganun naman eh. Ganun naman kasimple yun eh. So, ano pa rin si Senator Marcoleta? Hindi natin sinasabing kampi na siya kay Marcos, kampi siya sa mga Duterte, sa gitna lang siya. Kung sino yung may mali, yun yung titirahin niya. Ganun dapat, okay? Kaya, wag nyo nang damdamin, mga kababayan, kung sasabihin niya hindi siya Duterte Black. Ang mahalaga dito, etong si Senator Marcoleta, nandun sa tama. Hindi siya yung, alam mo yon, yung pagkatapos manalo, wala na lang. Pero alam mo yun, syempre hindi maiiwasan, Senator Marcoleta, ng mga Pilipino, especially ng mga Duterte supporter, na magtampo sa inyo. Kasi nga naman, pagkatapos mong manalo o sumama sa mga Duterte, especially sa Duterte Black, alam mo yun, sasabihin mo na ganyan. Wala ewan ko. Hindi niya naman yan sinabi dati, 'di ba? Habang tumatakbo siya. Ngayon niya na lang sinabi yan nung nakaupo na siya dyan sa Senado. Kaya alam mo yun, medyo may tampo sa'yo yung mga Duterte supporter, especially yung ibang Pilipino, ay mga kababayan natin na talagang naniniwala sa mga Duterte. So yan lang ang problema ngayon. Pero sana, mga kababayan, tignan pa rin natin yung gagawin nitong mama na to. Kung talagang
magtatrabaho o hindi. Ganun lang naman. Pag hindi siya nagtrabaho, banatan natin ang banatan. Araw-arawin natin. Pero pag nakikita natin yung trabaho niya at makakatulong sa mga Pilipino, ito dapat palakpakan. Okay po ba yun? So hanggang dito na lang muna ang ating video mga kababayan. Kung nag-enjoy po kayo, please subscribe to this channel. At syempre wag nyo na rin kakalimutan mag-like and i-share tong video natin. At wag nyo rin kakalimutan mag-follow dun sa aking Facebook page na Paring RJ at pati na rin sa TikTok, Paring RJ TV Banateros. Okay po ba yon? At wag nyo rin kakalimutan manood ng SMNI tuwing Monday to Friday 8 PM po yan. Tapos meron tayong ano pa ba? Ay, hindi. Yung page ng Banateros pala, wag nyo kakalimutan Banateros 2.0 kasi wala na yung dati, yung Banateros. Ginurgur na yun. Okay? So magkita-kits po ulit tayo next time dito lang sa Paring RJ TV. Okay? Ingat po kayong lahat and God bless you all. Para sa inyo po ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipili